Diba nakaka-inlove? Si baby. Hi everyone, it's me again, Melody Reyes of Melody Course. So, excited tayo ngayon kasi may ka-blind date tayo ngayong araw. So, okay naman ba yung suot ko? Kasi baka, syempre, di ba? First impression tayo ngayon. So, pero, I think hindi mahalaga kung magustuhan niya ako kasi eto na ako eh. Ang mahalaga dito, siya yung magustuhan ko. So, halika, samahan niyo ako sa BGC. Doon yung rendezvous namin. Char. So, halika, gamitin natin to si Baby CRB. Char. BRB. So, ngayon, magdadrive na tayo papuntang Serendra. Doon yung meeting place namin nung kadate ko. Ang blind date. So, let's go! Baka mabawasan yung followers natin, so amin na ako. Pero bigyan ko muna kayo ng clue kung sino yung kaibigan ko. Maputi siya, ganyan. I hope makinis din, gano'n. Tapos malinis, mabango, gano'n. Hindi, joke lang, hindi siya sino, kundi ano. Yan. So, ano, ibig sabihin, kotse to, syempre. Kaya nga Melody Course, di ba? So, ayun, may titingnan tayong 2017 Toyota Fortuner V. Top variant nila, yung pearl white. Hopefully, maganda at magustuhan natin yung titingnan natin ngayon na Fortuner. Ayan. So ito yung sinasabi sa akin, yung dun sa isang comment natin, sa comment section, may nag-comment kung alam ko ba yung history ng sasakyan, ganyan. Kung flooded ba siya or may history ng bangga, ganyan. So ito nga, kaya mismo tayo pumupunta doon sa nagbebenta ng sasakyan. Pupunta natin mismo yung location ni first owner. So yan, sa EDSA pala tayo pinadadaan ni Waze na route siya kanina. So, yun nga guys, ito yung challenge sa trabaho ko. Kung makikita niyo, sobrang init sa labas. Tapos, sana walang traffic pagdating natin dun sa Cubao. Ayan, so, ayun, kaya ko sinabing blind date kanina kasi may expectations tayo, di ba? Na, kumbaga sa tao, ina-expect natin kahit hindi gwapo or kahit hindi sobrang gwapo, basta maayos niya i-present yung sarili niya, ganyan. Tapos papasa sa standard natin. Ganun din sa sasakyan. Nag-expect ako dito na papasa sa standard ko itong titingnan natin sa sasakyan ngayon. So, yun nga, kung ang sabi kasi sa akin ng agent, maintain daw yung sasakyan, ganyan, tapos alaga ng first owner, ganyan. Siyempre, sasabihin nila lahat ng good things dun sa sa sasakyan, di ba? So, yun. So, pero hindi tayo pwede basta magtiwala lang sa kanya. So, kailangan talaga pupuntahan natin. Tayo mismo makakita since may trained eyes naman tayo para doon. Kasi mayroong sasakyan na malayo pa lang kagaya nito, approaching ka pa lang, makikita mo na kagad na ay okay to, pasok to, ganyan. Ganun. Pero meron naman, pagkakita mo pa lang, alam mo hindi na pasado sa'yo. So parang blind date din. Kumbaga nauna mo siyang nakita. Tapos biglang nagdahilan ka na sorry, di pala ako makakapunta, ganun. Yun, so, kaya ko doon siya na i-compare kanina. So, nakakatuwa lang sa mga ibang buyers, di ba? Sa sobrang ganda nung sasakyan na binibili nila sa amin, parang no-compare na kasi nila sa brand new. So, yun, so mag-explain pa ako sa kanila na, ma'am, sir, hindi brand new itong binibili nyo, second hand pa rin siya. Guys, minsan, natutuwa ako sa ibang mga buyers natin na sa sobrang ganda ng sasakyan natin, yung nakikita na nila kahit yung mga maliliit na flaws ng sasakyan, yung kagaya ng kunyari, konting dent lang, ganyan, tapos konting scratches, di ba, kung sa second hand naman kasi, kumbaga, normal yung ganun, di ba? So, mas magtaka nga tayo kapag wala siyang konting flaws, di ba? So, yun, gaya din sa tao yan di ba? Kunyari, nasa late 30s ka na, ganyan, tapos, pero, naingatan mo naman yung sarili mo, ganyan, healthy living ka, di ka nag-smoke or hindi mo inaabuso yung katawan mo. Pero kaya hindi ka nagmumukhang late 30s, nagmumukhang late 20s. Tapos konting makeover pa, lalong maganda, di ba?
So, ayun nga, ganun din tayo sa sasakyan, syempre. Kunyari, naingatan ng may-ari, ganyan. May parking, ganyan. Tapos, kompleto sa maintenance, ganyan. Tapos, hindi abuso yung paggamit, yun. Kapag syempre, pagka binili namin yan, meron kaming mapapansin dyan, di ba? Kahit sabi mong naingatan na nila. So, yun, kami na lang yung magbe-makeover dun sa sasakyan. So, lalo siyang gaganda. So, ayun nga, kaya parang halos dumidikit nga sa brand new. Pero hindi pa rin siya brand new, second hand pa rin. So, kahit pa paano, hindi pa rin namin kumbaga, yung maibabalik sa dating, yung kalalabas ng sa kasa. Hindi namin siya mababalik. Parang tao, hindi mo siya, kunyari, kung late 30s ka, tapos, naalagaan mo nga yung katawan mo, ganyan. Tapos, nagmukha kang late 20s. Pero, tas mini-cover ka. Tapos, pero hindi mo expect na babalik ka sa mukha kang 17, diba? Hindi, imposible yun. So, ganun din sa sasakyan. Yun yung ina-explain ko sa mga buyers natin na grabe yung expectation dun sa sasakyan natin. Although, yun nga, kumbaga sa edad niya, hindi siya mukhang ganun na. So, halimbawa, kunyari, bibili kayo ng brand new, diba? Tapos, antay lang tayo ng mga 1 year to 2 years, diba? Parang, kapag nakabili na ako ng kagaya ng sasakyan na kagaya ng binili niyo yung brand new. Kapag nadikit ko yung nabili kong sasakyan sa inyo, hindi na nagkakalayo. So, yun nga. Tapos ako, binibenta ko siya sa kalahati ng presyo ng brand new na nabili nyo. So, kalimbawa, meron kayong budget na 2M kunyari, mabibili nyo doon isang brand new na Everest kunyari, ganyan. So, ako, kung ako ang tatanungin, parang mas practical kung bibili kayo ng dalawang sasakyan na nasa riwa, kagaya kunyari isang SUV, isang sedan, may pamalitan pa kayo kapag ka-coding, tapos hindi laspag na laspag yung isang sasakyan. Baga, okay, napapagamit yung pa sa anak niyo yung isa, di ba? So, kasi sa 2M, marami tayong mabibili, basta marunong lang tayong mamili. So, kagaya nito, itong BRB, di ba, na demo ko na sa inyo to last time. So, dito na lang tayo, example natin to. Ayan, yung brand new nito, hindi nalalayo yung features nito, 2017 to, hindi nalalayo yung features nito sa brand new ngayon. So, ang brand new kasi nito, di ba, 1.3M. Ito, ang binibenta ko na lang, 798. So, imagine that, yung natipid nyo, di ba? Pero pagka nag-ticket natin yung brand new, tsaka ito, hindi siya nalalayo. Ayan, so yung features niya, ayan, same din, kagaya nung sa brand new ngayon. Ganyan, so, kumbaga sa tao to, di ba, pinakita ko sa inyo yung service record nito, yung maintenance booklet. Kumbaga, ako, punta ako ng punta sa doktor kahit na wala naman ako nararamdaman. So parang, kumbaga, parang masyado lang ako conscious sa health ko, ganyan. Saka kasi kapag ka nagpapa-maintain ka, ang basihan nila dyan, yung kilometer base and then time base. So every 10,000 kilometers or every 6 months. So ito ang nangyari dito kay BRB. Every 6 months siya. So, ayun. So, yung nag-comment nga na gano'n, so pabalik-balik daw sa kasa, sirain, ganyan. Hindi. Kumbaga, masyado siyang conscious. So, kahit hindi niya masyadong nagagamit, PMS niya pa rin. So, i-check kung okay pa yung langis, okay pa ba yung mga filter natin dyan, yung oil niya, okay pa ba, yung aircon, ganyan, yung condition. So, yun, parang kagaya rin sa tao na kasi iba tayo kapag ka magkakasakit, diba? Pupunta lang tayo doon kapag may nararamdaman na tayo. Iba pa nga, pag malala na, tsaka pa lang pupunta doon. So, dapat kahit minsan wala nga tayo nararamdaman, dapat yearly, nagpapacheck up talaga tayo. So, kung namamahalan naman kayo sa kasa, guys, ang dami nating yung mga service center, kagaya ng Rapid Day, Motec, Goodyear Servitec, mga ganun. Kasi minsan kasi sa kasa, di ba, parang papachange ka lang, parang doble na ng presyo. So, yung iba kasi, di ba, namamahalan magpa-maintain sa kasa. Hindi kagaya nung first owner nitong BRB natin. Wala siyang pakialam. Basta dadalhin niya yan sa kasa. Kahit magbayad na siya kung anong sabihin ng kasa na dapat niyang palitan or ganyan. So, marami tayong mga service center. Kagaya ng Rapid Day, Motec, Goodyear, Servitec. Doon pwede tayo magpa-maintain ng sasakyan natin. Kasi hindi naman nalalayo yung service nila doon sa kasa talaga eh. So kung ako guys, advice ko lang, kung kunyari since second hand naman yung binili nyo na sasakyan, hindi naman required na dapat sa kasa nyo dalhin eh. So kaya nga meron tayong mga Rapid Day, ganyan, Motec,
ibang service center. So para mas makakatipid tayo. So marami kaming mga mga service center na ka-partner na pwede ko i-recommend sa inyo. So i-discuss ko sa inyo 'yan kapag next vlog ko. Kasama nga nung lagi kong sinasabi sa inyo na premium warranty. So medyo wala pa kasi tayong time. So kaya hindi ko pa siya natatakel. Yun nga guys, nakalagpas na tayo sa traffic. So ayan, the before kasi kapag kakuha ko ng sasakyan, ganyan, tapos inip na inip ako sa traffic, ganyan, tapos ang inip pa, ganun. So ngayon may nakakalibang na kasi may nakakausap ako. Yan. So mga nanonood sa atin dyan, huwag kayo may inip huwag kayo bibitaw. Huwag din ako gawa vlog, bala kayo. Joke lang. Yun nga, may nag-comment sa atin dun sa comment section na alam ko daw ba yung history ng sasakyan, kung bahaba or nabangga. Eto nga, so ang gagawin natin ngayon, i-interviewin ko yung lagi kong ginagawa, interviewin natin yung may-ari, kung ano ba talaga yung history ng sasakyan, o yung kung may issue man, ganyan. So, yung iba kasi, sasabihin nila, syempre, all good things. Pero yung iba, hindi nila i-disclose. So, kahit naman hindi nila i-disclose yun, minsan, most of the time, nalalaman din naman namin kasi kahit etong kagaya nitong Fortuner na kukunin na natin, kasa-maintain to. So, kahit kasa-maintain siya, ipapa-general check-up pa rin namin siya. May mag-i-inspect dyan, may mag-i-scan. Ayan. So, malalaman natin yung yung kondisyon ng sasakyan, kung paano nagamit, ganyan. Pero ito guys, we can only do so much. Wag din kayo masyadong mag-expect sa akin. Basta ako, ginagawa ko lang yung best ko para bago ko i-display yung sasakyan, alam kong pwede na siyang gamitin talaga. So, pero guys, wag kayo mag-alala dun sa may flood and accident. Kasi meron akong pinapapirmahan na waiver doon sa may-ari ng sasakyan, dun sa first owner, bago kami magbayaran. So, syempre, makikita nila, babasahin nila, di ba? So, ang naka-indicate doon, kapag etong sasakyan na nabili ko sa kanila, kapag napatunayan ko na bahato o bangga, ibabalik nila buo yung pera ko. So, ayun nga guys, kaya confident ako kasi you cannot give what you do not have. So, ang meron ako, yun nga, yung pinapirmahan ko kay first owner na guarantee na hindi siya nabahan, hindi siya nabangga kasi babalik lahat ng binayad ko pati ng gastos ko. So, yun yung ko sa inyo, yung guarantee ko sa inyo na kaya ko rin gawin kasi meron akong pinangahawakan doon sa pinagbilan ko na kapag yun nga, napatunayan natin na ganun, tayo, black and white. So far naman, wala pa naman tayong history na nasoli natin yung sasakyan or na ibalik sa akin tapos hinabol natin si first owner dahil nagbubusisi talaga tayo. Dahil kapag halimbawa ganyan kagaya papapirmahan ko yung waiver sa kanila tapos parang napansin ko na parang hesitant siyang pumirma, yung parang biglang lumikot yung mata. Kahit nagkasundo na kami sa presyo, kahit maganda yung sasakyan, tatalikuran ko talaga hindi ko kukunin yung sasakyan kasi gusto ko ibigay niya sa akin yung confidence na yung pagbili ko sa kanya. Kasi dahil yung confidence na yun, ipapasa ko sa inyo. So, ganun tayo dito. So, dapat wala tayong kaba na pagdating sa future, meron tayong iniisip-isip na malaking problema. Kasi alam ko, yung perang ipambibili nyo ng sasakyan, pinaghirapan nyo yan. Lalo, karamihan sa mga buyers natin, di ba? Ayan, OFW. Alam ko, gaano kahirap kumita ng pera. Talagang pag pinaghirapan mo yung pera, tapos makakabili ka ng sasakyan na, di ba, na may problema. Di ba, parang nakakaiyak talaga yun. Di ba? Tapos minsan, ang halaga pa ng sasakyan, milyon-milyon pa. I believe in 3 principles kasi, yung hindi flooded, hindi nabangga, tsaka malinis yung papers. Yun lang kasi. So, the rest is up to you na, guys. Kasi, kahit brand new, di ba, kailangan iingatan pa rin natin. Kunyari, kapag pagkabili niyo sa akin ng sasakyan, tapos, syempre gamit nyo na ganyan. So, may responsibility din kayo na ingatan yung sasakyan. Parang brand new din yan eh. Kaya nga si Casa, di ba? Talagang pinapabalik kayo talagang, para mag-continue yung warranty niya. Every 10,000 kilometers, kailangan ibabalik nyo sa akin. Kung hindi, mabovoid yung warranty, di ba? So, ganun din sa atin. So, maging responsible tayo kung halimbawa, bibili tayo ng sasakyan, nagmamayari tayo ng sasakyan, ginagamit natin, ganyan. Ingatan pa rin natin. Nasa atin pa rin at the end of the day. Kasi tayo yung gumagamit. Nasa pag-aalaga natin yan. Same sa pag-aalaga ng sarili natin, ng health natin. O kapag hindi naman, maaga kang tatanda, ganyan. So same din sa sasakyan kapag inabuso natin.
maaga siyang, ayan, masisira, di ba? So, habang kung napapakinabangan naman natin, bigyan na din natin ng magandang pag-aalaga. Pero wag pa rin natin hintayin na, ano, na umabot ng 10,000 kilometers, ganyan, bago natin dalhin sa service center. Kunyari, ganyan, kagaya nito, di ba? So, ito, wala akong narinig talaga na ingay, kahit ano, smooth siya, i-drive, ganyan. Maganda, maano, okay yung aircon niya. Pero once na may marinig akong konting mga ingay-ingay lang na, ano, sa pang-ilalim na feeling ko, ano, na kahit alam kong alaga to, hindi, pa-check up na agad natin. Parang ngipin yan, di ba? Kunyari, makaramdam ka na parang ilang araw na siyang nangingilo, ganyan. So, punta ka na sa dentist kasi hindi yung pupunta ka sa dentist yung kailangan ng bunutin, di ba? May worst case scenario pa nga, di ba? Talagang kailangan ng bunutin, hindi pa pumunta sa dentist eh. Ang nangyari, kumbaga, na-infection, pumunta sa utak yung ano niya, yung bacteria. So, parang, ayun nga, nag-cause pa ng, ano niya, ng, ano, kamatayan, di ba? So, parang ganun na ganun din sa sasakyan. Huwag nating hintayin na, kunyari, sa makina na may narinig tayong ganyan, tumutunog-tunog dyan, ganyan. Pa-check na natin yan. Huwag na natin hintayin na bigla na lang uusok yan, hihinto kayo, or biglang yung nakikita natin sa kalsada, yung bigla na lang umuusok yung nag-aapoy yung sasakyan. So, ganun yung mga worst case scenario. Huwag natin paabutin sa ganun. Nasa atin pa rin talaga yung, ano, yung alas, para hindi tayo mapunta sa ganun sitwasyon. So guys, medyo malapit na rin kasi tayo, di ba? So ito ang pinag-uusapan natin, sense of responsibility. So yun nga, so ako ang responsibilidad ko dito, kumuha ng maayos na sasakyan, tapos i-screenin namin, ganyan, tapos kung ano man yung dapat na gawin habang nasa kamay ko yung sasakyan, gagawin ko. So kapag halimbawa na turn over ko na sa inyo yung sasakyan, it's your responsibility na pangalagaan na siya to keep it that way. So iniwan ko na yung sasakyan doon, pinapark ko na lang. So, late na kasi tayo. Sorry. Okay na. Teka lang. So guys, hintay lang muna tayo dito sa Tamati. Nag-lunch pa daw yung may-ari. So, kahit gutom na gutom ako, hindi pa ako ma-order kasi baka biglang tumawag. So, magmamadali tayo. So, yung sasakyan nakapark daw dito sa building, dun sa basement. So, waiting lang muna tayo. So, nandito na tayo ngayon sa basement kung saan nakapark yung Fortuner. So, masimple lang tayo kasi yung iba, di ba, syempre for privacy, di ba, parang ayaw nilang magpakuha ng video. So, hindi sa yung Fortuner. Yo. So guys, pupunta na tayo ngayon dun sa BPI, magka-transaction na kami. So, So, mainit, kasama sa trabaho. So, ito yung dala nating BRB. Tignan mo, standout siya, oh. Na mga katabi nyo, di ba? Pwede ka man nalamin. Tignan mo, ang ganda. Di ba nakaka-inlove? Si baby. Lika na, later. Tayo sa BPI, pero bawal ata mag-video sa loob. Baka hulin tayo ng pulis. Kami muna. Diyan muna kayo. Bye. Ito yung kasi, ito na yung motor. Oo. Okay, so dito na lang din. Ito kasi yung sa Ang dami kasi sulat. Oo nga. Diba? Oo. Kakatapos lang namin magbayaran. So, init. So guys, nakarating na tayo dito sa QC, galing BGC, 1.5 hour yung biyahe. So, naghanap lang ako ng makakainan. Kasi wala pa tayong breakfast at lunch. 2:15 PM na, magto 2:30 na. So, ayun, kinuha ko yung sasakyan kasi yung pumasa naman sa standard ko. Kaya, antayin nyo na lang yung next vlog ko kung ano na yung magiging itsura ng Fortuner na kinuha natin. Guys, so, nandito na ako, kain muna ako dito. So, lagi akong kumakain dito dati. So, kain muna tayo kasi medyo mainit na, tapos gutom pa tayo. So, baka, iba na yung masabi natin. So, ayan guys, abangan nyo yung next vlog ko. Reveal ko doon yung itsura ng Fortuner na nakuha natin. Pinakita ko lang sa inyo kanina ng silip lang.
So guys, bago ako magbabay sa inyo, so flex ko muna itong dinala ko na BRB natin. So nung dinemo ko kasi sa inyo to gabi na. So ayan, ito yung ginamit ko ngayon kasi alam ko kaya niya ako ibalik dito sa QC safe and sound. Ayan, so hindi ako pinagpawisan dito, pinarada ko, nakita ko kanina sa parking, hindi siya nalalayo dun sa mga katabi niya na higher model. So ayan, baka gusto niyo pansinin naman siya, nagpapapansin na siya sa atin. Yung kintab niya, nagpapapansin na bilhin niyo na ako. Ayun lang guys. So, guys, thank you sa mga sumuporta sa YouTube channel ko, sa mga nakita ko mga nag-comments doon na yung appreciation nyo. Grabe, yung mga OFW, ang dami, talagang ang dami nilang nagme-message sa akin. So, hi dyan sa mga kababayan natin dyan sa iba't ibang panig ng mundo, sa Guam, sa Canada, sa Hong Kong, sa Qatar, sa Saudi, sa Europe, sa Amerika. Yan, hello sa inyong lahat. Sana at tuloy-tuloy pa rin yung panonood nyo sa channel ko. And then, thank you sa namahan nyo ako ngayong araw sa pagkuha ng sasakyan. Hindi ako nainip kahit na traffic tayo at sobrang init. So, ayun lang guys. Kakain na muna ako kasi sobrang gutom ko na. Parang nahihilo na ako sa gutom. Tapos, wala pa akong breakfast tsaka lunch. Kasi kaninang umaga bago ko umalis, may kausap pa ako na buyer ng Everest natin. So, medyo flooded tayo ngayon ng mga inquiry. Ayan, so medyo hindi tayo natatahimik, pero okay yun sa akin. Gusto ko yun. Hindi tayo mapapagod dyan. Kumbaga, part ng trabaho natin, tsaka masaya tayong ginagawa to. So yun guys, sa next vlog ko, kita-kits tayo ulit. Kain muna ako ha, bye-bye!